Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kagigising lang ni Leren nang tumawag si Gavin. Isang linggo na rin tong panay ang tawag sa kanya kahit hindi naman kailangan. Hello? Nakapikit na sagot niya sa tawag. Ang aga-aga pa ah. Napangiti si Gavin na nasa kabilang linya. Nagising ba kita? Pasensya ka na ah. Namiss lang kita eh. Napairap si Leren sa narinig. Pwede ba Gavin? Wag mo na nga akong pinaglololo ko. Kahapon lang magkasama na tayo. Sa namimiss na nga kita eh. Ano magagawa ko kung yun yung nararamdaman ko? Oo eh. Bulong ni Leren na mukhang narinig naman ni Gavin sa kabilang linya. Mapapansin talaga ang pagiging sweet ni Gavin sa kanya na hindi niya aakalain na sweet pala to. Ang alam niya kasi ay magaling lang to sa pananakit ng babae. Totoo naman ah. Nakasimangot na sabi ni Gavin, ngunit agad ding sumeryoso. Leren, pwede ba tayo magkita ngayon? Napabangon si Leren sa tanong nito. Bakit naman hindi? Naniniwala ka ba talaga sa mga pamahiin na matatanda? Bukas na kasing kanilang kasal, kaya pinagbawalan na silang magkita. Oo, mabilis na sagot ni Leren. Ngayon lang naman eh. Bukas magkikita na ulit tayo. Napabuntong hininga si Gavin, saka napipilitang tumango kahit hindi naman siya nakikita ni Leren. Okay, basta bukas sisipot ka ah. Pwede ba Gavin? Sumipot naman ako o hindi, kasal pa rin ako sa'yo. Napanguso si Gavin. Para mo na ring sinabi na hindi ka pupunta. Ano ba? Siyempre sisiputin kita. Okay, mahal kita. Oo. Yun lang? Medyo iritado ang tanong ni Gavin. Walang I love you too? Umiling si Leren na parang nakikita siya ni Gavin. Wala. Bukas na lang. Tinatamad na ako makipag-usap sa'yo. Inabala mong tulog ko. I'm sorry. My bad. See you tomorrow. Yes, whatever. Inis na binaba ni Leren ang tawag, saka bumalik sa pagkakahiga at natulog. Inaantok pa siya dahil marami siyang ginawa kahapon. Marami silang inaasikaso tungkol sa kasal nila ni Gavin, kaya kulang talaga siya sa tulog. Samantalang nagtataka namang tiningnan ni Gavin ang kanyang cellphone nang babaan siya ng telepono ni Leren. Napailing na lang si Gavin dahil sa naging takbo ng usapan nila. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Tanong ni Renzo na kasama ngayon ni Gavin sa bahay niya. Pinabaan ako eh. Natawa si Renzo. Oh, ano naman ngayon? Paano kung hindi niya ako suputin bukas? Paano kung umatras siya? Paano kung hindi pala niya ako mahal? Sunod-sunod na sabi ni Gavin, dahilan para mangunot ang noo ni Renzo. What are you saying? Kunot noong napailing si Renzo kay Gavin. You're just paranoid. Kung ano-ano kasing iniisip mo. Halika, mag-celebrate na lang tayo. Hinila ni Renzo si Gavin paupo sa sofa nito sa sala, saka binigyan ng beer na kinuha pa ni Renzo sa fridge. Ayokong uminom. Awat ni Gavin sa kaibigan. Baka malasing ako eh. Hindi ka malalasing. Pangako. May dudang tiningnan ni Gavin si Renzo. Sigurado ka ah? Pag ako nalasing at hindi naka-attend bukas, kasalanan mo to. At least hindi si Leren ang hindi sumipot. What? Tumayo si Gavin saka may gigil na sinakal ng kaibigan. Ikaw at yung bibig mo, Renzo? Aray! Daing ni Renzo na hindi pa rin binibitawan ni Gavin. Joke lang yon.
Bawi ni Renzo ng pakawalan to ni Gavin. Hindi magandang mga biro mo Nakakainis ka. Sorry na nga Nag-peace sign pa si Renzo bago nito tinungga ang sariling beer na kanina pa nitong hawak. Natahimik ang dalawa pagkatapos ng kanilang diskusyon na palaging nangyayari tuwing magkasamang dalawa. Ilang minuto ang lumipas nang mga ibabaw ang isang tinig na hindi nila akalain na pupunta sa bahay ni Gavin. Hey! Bati nito sa dalawa na nagkatinginan. Hey Gabi! Tumayo si Gavin at nakipagkamay sa bagong dating. Napadaan ka? Medyo close na sila ni Gabi kaya hindi na siya masyadong nakakaramdam ng selos. Wala nang ilangan sa pagitan nila pero alam niyang ginagawa nito yun para kay Laren. Well, gusto lang kitang batiin. Natahimik si Gavin dahil sa paraan ng pagsasalita nito ay para bang may mabigat tong pinagdadaanan. Are you okay? Ngunit agad din niyang naisip na hindi na dapat siya nagtanong. Alam na niya kung bakit. Yes, of course. I have to be okay. Pilit ang ngiting sabi nito. I'm sorry. Mukhang tama nga si Gavin kung bakit to nagkakaganito. Si Laren kahit magkasundo na sila, alam niyang nasasaktan pa rin to. It's okay. Hindi naman natin hawak ang puso ni Laren Naiintindihan kong ikaw yung mahal niya. Tanggap ko yun. Kaya nandito ako para samahan ka mag-celebrate. Nagulat si Gavin nang agawin nito sa kanyang hawak na beer at itong umubos nun. Bumulong si Renzo sa kanya. Pagbigyan mo't broken-hearted. Tumahimik ka. Saway niya sa makulit niyang kaibigan. Sa wakas, dumating din ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang araw ng kasal ni Gavin at Laren. Lahat inaging abala sa kasal ng dalawa at talagang pinaghandaan ng bawat pamilya. Hindi matatawaran ng sayang nararamdaman ngayon ni Laren. Hanggang ngayon, ay sariwa pa rin sa kanyang alaalang ginagawang proposal ni Gavin. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal siya ulit kay Gavin na siyang nanakit sa kanya noon. Ngunit kung masaya siya ngayon, siguradong mas masayang mga anak niya. Buong buhay niya, isa lang ang pinangarap niya, ang magkaroon ng masaya at simpleng pamilya. At ngayong nangyayari na to, hindi pa rin siya makapaniwala. Parang hindi totoo, pero totoong nangyari. Magiliw na ani ni Rowena, ina ni Gavin. Sabi ko na nga ba, at kayo rin na magkakatuluyan. Dugtong nito. Tama ka dyan balae, sa wakas magbalae na ulit tayo. Ay, oo nga pala. Hindi naman talaga sila naghiwalay in the first place. Natatawang sabi naman ng kanyang ina. Makikita ang galak sa mga mukha ng dalawang ginang. Hindi niya maiwasang matawag dalawa. Salamat po. Nakangiting tugon ni Laren habang inaayusan siya ng mga makeup artist. Nasaan po pala mga anak ko? Naku, nauna na kasama ng daddy nila. Anang kanyang ina. Excited kasi ang dalawa Napangiti si Laren. Natutuwa siya dahil masayang mga anak niya. Noon pangarap niya lang na mapansin siya ni Gavin. Akala niya wala na siyang pag-asa. But look at them now. She's happy and contented. Worth it lahat ang sakit na pinagdaanan niya. Every struggles and hardship, it's all worth it. Hi Laren. Napalingon si Laren sa may pinto na marinig niyang may tumawag sa kanya. Agad siyang napangiti nang makita si Gabi. Nakangiti ito sa kanya, ngunit alam niyang sa likod ng mga ngiting yun inasasaktan ito. Hindi na naman niya maiwasang sisihin ang sarili, pero wala siyang magagawa para mawala ang sakit na nararamdaman nito. Maiwan muna namin kayo. Paalam ng dalawang ginang. Marahil alam ng mga ito na kailangan nilang mag-usap ni Gabi. Hi Gabi. Masaya siyang makita to ngayon. Totoong masaya. Kahit alam niyang nasasaktan niya ang binata.
Congratulations, Laren. Mababakas ang ngiti sa labi nito, ngunit hindi niya magawang gantihan yon. Pinipilit nito maging masaya sa harap niya at hindi niya gusto yon. Salamat at pasensya na. Don't be sorry, Laren. Putol nito sa sasabihin niya. I know from the very beginning that you still love him. Napayuko si Laren sa sinabi nito. Nahihiya siya sa binata. Ginawa nito lahat para sa kanya at maintindihan niya kung magagalit to. Huwag kang mag-alala sa akin dahil masaya ako para sa'yo. Yun naman ang mahalaga ang maging masaya ka. Masaya na rin ako na makitang masaya ka. Nag-angas siya ng tingin dito, saka emosyonal niyang niyakap ang binata. Salamat, Gabi. Napakabuti mo. Balang araw, mahanap mo rin ang babaeng para sa'yo. Yung mamahalin ka ng buong buo. I know. Kaya wag ka nang umiyak dyan. Doon lang napansin ni Laren na kanina pa palang tumutulo ang mga luha niya. Pinahid niya yon at pilit nang umiti sa binata. Sorry, hindi ko mapigilan Matamis nang umiti si Gabi. Tama na nga yan, pumapangit ka na Biro pa nito. Ano ba, nakakainis ka? Joke lang. Napanguso si Laren pero agad ding sumeryoso. Sorry talaga, Gabi. Hindi ko sinasadyang saktan ka. But don't worry. Sigurado akong nandyan lang ang babaeng nakatakdang makasama mo ng panghabang buhay. Yes, I know. Hinawakan siya nito sa pisngi. Please stop crying. Masisirang makeup mo. Aba, mahiya ka naman kay Gavin. Natatawang sabi nito, dahilan para hampasin siya nito sa braso. Ang bad mo. Nakangiting aniya habang nakatingin sa binata. Alam niyang nasasaktan pa rin to, pero siguro nga wala na siyang magagawa sa bagay na yon. Sa nakikita naman niya, ay masaya talaga siya para sa kanya. Magsisimula ng kasal nila, kaya sobra-sobrang kabang nararamdaman ni Laren. Nakahanda na ang lahat. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maglakad sa aisle patungo sa lalaking mahal niya. Relax ka lang, anak. Pagpapakalma ng kanyang ina. Kinakabahan po ako. Kabadong tugon niya. Pakiramdam niya ay namamawis na ang palad niya. Normal lang yan. Ngumiti ang kanyang ina sa kanya. Relax ka lang, okay? Tumango na lang siya bilang tugon, saka pinakalma ang sarili. Nang makita niyang hudyat na kailangan na niyang maglakad, saka pa lang siya kumalma. Malalim ang bawat hinga at nanginginig ang mga kamay niya. Tila nakalutang ang mga paa niya at kusang naglalakad ang mga yon. Natanaw niya si Gavin sa dulo ng aisle, kung saan emosyonal na nakatitig sa kanya. Kitang-kita niyang pangingilid ng mga luha nito. Kakatawang magkalayo ang agwat nila, pero nakikita niyang mga luha nito. Hindi niya tuloy maiwasang pangiliran din ng luha dahil sa sobrang galak na nararamdaman niya. Buong ceremony, lumuluha siya at mas lalo pang naiyak nang tanungin sila ng pare. Walang pagsidlan ang kasiyahang nararamdaman niya, lalo na nung inanunsyo ng pare na sila'y ganap na mag-asawa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare. Nakangiting pinaharap siya ni Gavin dito. Nagpantay ang kanilang tingin. Nakangiti at emosyonal na pinaglapat nito ang kanilang mga noo. I love you. Bulong nito, dahilan upang mas lalong bumuhos ang mga luha niya. Matapos niyon, ay nakapikit niyang dinama ang malambot nitong mga labi. Wala na siyang mahihiling pa. Para sa kanya, ito na ang pinakamasayang araw ng buhay niya, kasama ng kanyang asawa at mga anak. Sabay silang humarap sa dagat ng mga taong dumalo sa espesyal na araw ng kanilang buhay. I love you, Laren. Sigaw ni Gavin na hindi niya inaasahan. Napatingin siya sa mga tao, ngunit isang matamis na ngiti lamang ang sumalubong sa kanya. Huwag kang sumigaw,
Nakakahiya ka. Saway niya dito. Sorry, masaya lang. Sagot nito na nagdiningning ang mga mata. Ang kislap sa mga mata nito'y tila dinadala siya sa langit. Congrats Mr. Torpe. You have balls now. Good for you. Sigaw ng kaibigan ni Gavin, dahilan upang magtawanan ng lahat ng mga bisita na hindi naman pinansin ni Gavin. I love you, Leren. Bulong nito. I love you too. Tugon niya. Mahal na mahal kita. I know. Niyakap siya nito sa kamuling bumulong. At mas mahal kita. So, pwede ba nating sundan ng kambal? Sumimangot siya sa tanong nito. Hindi. Joke lang. Nagbabaka sakali lang na pumayag ka eh. Malas mo dahil meron ako ngayon. Ano? Natawa na lang si Leren sa naging reaksyon nito. Ang totoo, wala naman talaga siyang dalaw ngayon. Gusto lang talaga nitong asarin. Hindi pa dito natatapos ang lahat. Marami pang pagsubok na maaaring dumating sa buhay nila. Ngunit alam niyang makakaya nilang lampasan yon na magkasama. May ngiti sa labing naghanda si Leren ng almusal para sa kanyang asawa at mga anak. Kasama niya si Manang Linda na hanggang ngayon itapat na nagsisilbi sa kanyang pamilya. Palagi itong nakaagapay sa kanila sa tuwing may problema ang pamilya. Sa loob ng 15 taon, ito ang naging katulong niya sa pagpapalaki ng mga bata. Pero syempre, kasama din ang kanilang mga magulang na palaging nakasuporta sa kanila. Walang araw na hindi niya naramdamang importante siya. Ayan, sigurado ako matutuwang asawa mo. Nakangiti at may halong kilig na sabi ni Manang Linda habang nakatingin sa mga hinanda nila. Isa lang, yung simpleng almusal pero dahil espesyal ang araw na yon para kay Leren. Naghanda siya na siguradong ikagugulat ni Gavin na walang kaide-idea sa sorpresa niya para dito. I hope so, Manang. Sigurado yan. Pumapalakpak na sabi ni Manang. Nakakatuwa. Halos di ko na inakala na aabot kayo ng ganito katagal. Ngumiti si Leren. Oo nga po eh. Akala ko nga hindi niya masusuklian tong nararamdaman ko. Pero mabait talaga ang Diyos dahil binigyan niya pa rin niya sa akin si Gavin. Hindi man naging magandang naging simula namin, pero hindi yun naging dahilan para tuluyan kami maghiwalay. Napangiti ang dalawa sa isa't isa at saka sabay na natigilan na makitang pagbaba ng tatlo sa hagdanan. Hi Mommy! What's for breakfast? Maggiliw na tanong ni Alora na ngayon idalagang-dalaga na. Kasunod nito, ang kambal na si Adrian. Wow! Anong meron? Gulat na tanong ni Adrian na makitang hindi lang simpleng breakfast ang nakahanda sa lamesa. Napatingin to sa ina, saka kay Manang sa nagtatanong na tingin, pero walang sumagot sa dalawa at ngumiti lang sa anak si Leren hanggang sa makita nilang lumapit si Gavin. Oh, ang dami niyo namang niluto. Medyo nagtatakang tanong ni Gavin, dahilan para mawala ang ngiti sa labi ni Leren. Mukhang nakalimutan talaga ng mga ito kung anong araw ngayon. Wala, kumain na nga kayo? Pasimpleng nag-iwas ng tingin si Leren. Tawagin ko lang si Bunso. Paalam ni Leren sa mag-aama upang tawagin ang bunsong anak na si Willard na ngayon ay 14 anyos na. Habang paalis, hindi maiwasang mainis si Leren. Matatanggap niya kung nakalimutan yun ng anak niya, pero kay Gavin, hindi. Nakapagtatampo talaga. Naghanda pa naman siya tapos kakalimutan lang nitong anniversary nila ngayon. Visit talaga. Anak, handa ng pagkain, baba ka na. Tawag niya sa bunsong anak na makita niya tong kalalabas lang ng banyo. Ma'am, sunod na lang po ako. Ngunit hindi nakinig si Leren. Pumasok siya sa loob at tahimik na naupo sa kama ng anak. Pinanonood na lang niyang magbihis ang anak na may ngiti sa labi. Ma, tigilan mo nang pagtitig sa akin? Napangiti si Leren. Bakit? Nanay mo naman ako ah. At saka hindi ka naman nakahubad para mahiya ka ng ganyan.
Mami naman kasi eh. Huwag ka nga magreklamo. Halika na. Samahan mo si Mami kumain. Pagalambing ni Laren sa anak. Nasa baba na sina Daddy, di ba? Agad na natahimik si Laren nang mabanggit nito ang ama. Oo nga, pero ayoko siyang kasabay kumain. Nagtatakang tiningnan ni Williard ang ina. Nag-away ba kayo ni Daddy? Napanguso si Laren. Hindi. Hindi? May dudang tanong ni Williard. Wait, parang alam ko na kung bakit ah. Natatawang sabi ni Williard na siyang pinagtaka ni Laren. Ano? Let's go, Mom. Hinila ni William ang ina pababa. I'm sure matutuwa ka sa makikita mo. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Laren pero hindi na siya sinagot ni Williard. Akala ni Laren sa dining room sila pupunta kaya nagulat siya nang dalhin siya ng anak sa garden. Magtatanong na sana siya nang bumungad sa kanyang malakas na sigaw mula sa kanyang pamilya kasama si Manang Linda na nakangiti sa kanya. Maligayang anibersaryo! Natigilan si Laren at hindi nakagalaw sa kanatatayuan. Ano? Happy anniversary, Laren. Akala mo nakalimutan ko na, no? Natatawang niyakap ni Gavin ang asawa. I love you, my dear wife. Siyempre hindi ko makakalimutan ng araw na to. Mahinang nahampas ni Laren ang balikat ng asawa. Walang hiya ka? Akala ko talaga nakalimutan mo. Sorry. Nagpisain to sa kanya, saka inabot ang bulaklak na hawak nito. Here, for you. Thank you. Inabot niya ang bulaklak at inamoy yon. I love you too. Yes, I know. Nakangiting inakbayan ni Gavin ng asawa. Come, let's eat breakfast. Okay. Nakangiting nagpagiya na lang si Laren sa kanyang asawa at hinayaan tong asikasuhin ng pagkain niya. She felt so special that day. Nothing in the world can make her happy except her family. Oh, nagsusulo na naman kayo. Sigaw ni Renzo nakakapasok lang. Nandito na naman ang maingay. Bulong ni Gavin. Hoy, narinig ko yun ah. Angal ni Renzo. Bully ka ah. Napailing na lang si Gavin. Si Gavin nasaan? Nag-text ako sa kanya ah. Ewan ko dun. Busy yata sa asawa niya. Hayaan mo na. Iling ni Renzo. Saka tumabilis na kumuha ng pagkain na akala niya mauubusan. Sa sinabi nito, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Maliit lang talaga ang mundo. Pero masaya siya na nahanap ni Gabi ang babaeng para sa kanya. And how about you? How's your love life? Nakangiting tanong ni Gavin sa kaibigan. Sinamaan niya ng tingin si Renzo. Gusto mo ng sapak? Bakit? Masama bang magtanong? Wala. LQ kami ngayon? Inis nitong sabi, sabay laya sa harap niya. Natawa si Gavin. Nakangiting pinanonood ni Gavin ang pamilya niya. Hindi niya akalain na darating ang araw na magiging ganito siya kasaya. Hindi man sila yung perpektong pamilya na hangad ng lahat. Pero masasabi niyang perpekto ang pamilya nga ngayon. Basta sama-sama sila at masaya, okay na siya. Wala na siyang mahihiling pa. Anong iniisip mo? Tanong ni Laren na niyakap ang asawa. Sure naman. Natawa si Gavin, saka binigyan ng naaakit na tingin si Laren. Iniisip ko lang kung pwede pa nating sundan si Williard. Nang marinig yun ni Laren, agad niya tong kinurot sa tenga. Aray! Daing ni Gavin na pinagtawanan lang ng mga anak lalo na ng bunso nila. Hihirit ka pa ah? Sorry, hindi na. Hinimas-himas ni Gavin ang tenga niya. Saka naglalambing na niyakap si Laren. Mabuti. Pero bata pa naman tayo ah. Agad na sumama ang mukha ni Laren na mag-umpisa na naman si Gavin. Hindi nga pwede. Ayoko na. Tama ng 3. Ang hirap kayang mga anak. Kung sana hindi kambal yung nauna, baka pwede pa. Sumimangot si Gavin.
Mukhang kasalanan ko kung bakit naging kambal ang una nating anak. Kumunot ang noo ni Laren. Ha? Bakit? May lahi pala kaming kambal eh. Yung lolo kong namatay may kakambal pala. Ngayon ko nga din lang nalaman. Talaga? Manghang tanong ni Laren. Nasaan ang kakambal ng lola mo? Wala na. Isa lang kasi ang nabuhay na ipanganak si lola. Binalot ng lungkot si Laren. I'm sorry. It's okay. Inakbayan na lang ni Gavin ang asawa at hinalikan to sa noo. So, what do you plan today? Nag-isip si Laren. Nothing. Ang gusto ko lang makasama ka buong maghapon. Pwede naman diba? Wala ka namang pasok eh. Napangiti si Gavin. Sure. Nakangiting nagyakapan ang dalawa, saka nakangiting sinalubong ang tatlong anak na papalapit sa kanila. Sali kami sa group hug. Sigaw ng tatlo na nakangiti namang niyakap na mag-asawa.